Nang marinig ito ng ating bida, ay gulat siyang napalingon dito na nagtatanong kung ano ang sinasabi nitong One Strike Mountain at maalamat na S-rank na manlalakbay. Hindi pa niya ito naririnig. Iba ba sila sa regular na S-rank na manlalakbay? Sagot ng chairman na siya lang ang nakarinig nito, ngunit may mga pagkakaiba sa kapangyarihan kahit sa pagitan ng mga S-rank na manlalakbay. Kung ang maalamat na mandirigmang iyon ay umiiral pa sa mundong ito ay hindi nila alam. Ngayon lang siya nakarinig ng mga ganoong kwento. Nang makarating na sila sa kanilang pupuntahan, bumaba na ang ating bida sa sasakyan. At nang makita niya ang kanilang lugar na pinuntahan, ay halos natigilan siya sa kanyang nakikita. Ito ang lugar ng tournament, ang One Strike Mountain. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Iniisip niya pa na ang kapangyarihan ng isang maalamat na S-rank na manlalakbay. Kahit na pagkatapos ng oras na ito ay nararamdaman pa rin. Habang nakatingin siya dito, tinatanong ng chairman kung tama ba nakahanga-hanga ito. Mas malawak pa sa loob nito. Akala niya nung una ay mahuhulog na ang panga niya nang makita rin niya ito. Gusto niya itong samahang pumasok ngunit sa mga laban pagkatapos nun, sarili niya lang ang maaasahan niya. Nang makarating sila sa pasukan, tinatanong siya ng bantay dito, kung siya si Tsukashiro Tsuyoshi, inanyayahan siya nito na pumasok. Bago pa makapasok ang ating bida, sinabihan siya ni chairman na mag-ingat ng husto sa loob. Kahit anong mangyari, ay bumalik ito ng buhay. Sagot ng ating bida na huwag ito mag-alala at naiintindihan niya.